So what's up guys? Today it's Wednesday, June 11. Almost 1 o'clock na. So long story short, tayo dito sa Altis. Nabili kasi natin to, not running. Well, yung makina running pero may katok. So nung binuksan ko ibabaw, walang problema. Nakita ko lang madumi yung loob. Tapos nung tinignan ko ng ilalim, tinanggal ko yung oil pan. Segunyal yung katok. So kailangan palitan yung segunyal. Meaning, ay yung crankshaft. So meaning, kailangan i-overhaul yung buong sakyan dahil sobrang dumi. And for safety purposes, kailangan mo na rin talagang i-overhaul para lang sure na pag assemble mo ulit, wala nang iba pang problema. Medyo naging busy. And then, napabayaan tong sakyan na to. If I'm not mistaken, parang March pa yata na sa akin to. Or April. June na ngayon. Ang pinakamatagal na part dito is yung paglilinis, which is almost done na. Tara, punta natin yung kotse para malaman siya, sabi ko. Ayan guys, so ayan yung Altis. Well, ano naman to, registered. Kaka-registered lang nung nabili namin. Sadyang pagka-rehistro nung previous owner, yun, kumatok na yung makina. Na-figure out na segunyal or crankshaft kailangan ng palitan. So yun yung ginagawa namin ngayon. So ito yung pinaka-crankshaft niya or segunyal. And ito yung transmission at oil pan. So, kakatapos ko lang lihain ito kagabi. Ito yan, yung nililihaw ko kagabi. And then ito naman, head tsaka yung block. Napaikot na namin yan, na-test na namin. May konting liha na lang na kailangan gawin. And then, ayun. So, hopefully mamaya, i-rebuild na namin. Tatanungin, interviewin lang kita, liga rito. Andar ba to? Tingin mo? Dito. Ha? Andar yan. Paano mo nasabi nga andar yan? Gawa na. Siyempre. Paano pag hindi umandar? Bayaran mo ako 20. Sige, ipon na ka. Wala pa, bubuuin pa nga lang. Paano natin papaandar? Ayan? Oo. Yung andar talaga. Yan. So, ready to assemble na yung ating Altis engine. Yan yung piston, yan yung block, yung head, yung transmission, yung segunyal, crankshaft. Time check, it's 8:42 PM. And then, eto, ready to install na tayo. Pagdikit-dikit na natin. So, ito, ikakabit na natin yung mga piston rings. And then, ikakabit na natin yung piston sa pinaka-makina. So, what is up with you, my dudes? Today is July 23 and about 7 PM. Anyway, ito yung ating update dito sa ating Altis build. Right now, nasa akin na yung block nung makina at yung mga piston. Kakakuha lang natin siya from the machine shop. Ayan, so ito yung itsura niya. Sensya na kayo, medyo makalat dito. Na-install na yung pinaka sleeve ba tawag doon para doon sa mga piston. And then, ayan yung mga piston na na rin, na machine shop na din, nalinis na. So hopefully lahat na lang ng gagawin natin is pag-assemble na lang, wala nang kahit anong patumpik-tumpik pa. Ayun lang muna sa ngayon. Huwag mong isasama to sa live, pre. Hindi live to, pare. Small update lang guys. Na-try mo natin yung hindi kita sa camera ay mag-focus eh. Pero yung mga piston ring, natabas na po natin at sakto na po lahat ng sukat niya. Ready to salpak na po yan lahat. Tinis na lang. Ito po yung block, yung piston ring, crankshaft, mga bolts. Hindi na kami bubuhin sa may loob. Ang lamok daw dun sa shop. Wala kasi tayo. Pre, ang pangit ng ating lagayan, pre. Okay lang yan. So nalagyan na natin ng silicone gasket maker, yung kulay gray. Itong pinaka pero oil pan.
So ready na siyang i-dikit dito sa block. So yun, after noon, yung mga piston kakabit na natin, and then ayun. Ilang is na ba ito, pre? Alin? Meron na, pre. Lagyan mo na. Oo. Kompleto na. Yes. So time check, it's 11:30 ng gabi. And then bibigyan ko lang kayo ng konting update dito sa ating 3ZZ na makina ng Altis. So ayan na siya. Medyo malapit na siyang maikabit dito sa ating Grand Altis. Oil pan sa baba, naikabit na. And then yung block, nalinis na yung pinakaloob. Nilagyan din natin siya ng piston liner dahil lumuwag kasi yung pinakabutas ng mga block. So kailangan natin ng piston liner, pina-machine shop, and then machine shop din natin yung head. Yung head ba yung block? Yung block. Ayun, in-install yung mga head bolts. So update lang dun sa ano natin, Altis. Lilinisin lang tong mga pinakapantakip dun sa may valve spring. Tapos ito na itsura niya ngayon. Pre, for sale na ba to, pre? Oh, AFD 1.8S. Ito, pre, for sale ba to? Suzuki multi-cab. Oh, LC. Meron tayo itong L. Dito naman may Jazz na 2013. Tapos doon may BTI Civic. Tapos ayan, ito yung Altis. Lilinisin natin yung pinakita ko kanina parang cover dito sa mga valve spring. Tsaka natin ipapatong na yung mga camshaft. Tapos yung cover. After nun, ito ba gagawin natin? Once na ma-assemble tong makina, uunahin naming ikabit muna yung transmission para hindi mahirap isalpak itong makina. And then matatapos din to balang araw. So konting update lang guys, dito kami sa may Banawe. Bumibili lang ng pyesa, CV joint tsaka engine support or engine mount. Ayan, kasi binarag namin yung CV joint last time. So ayan, kapatan na lang namin ng bago. So yan, ito yung mga pinagbibili namin doon sa Bukawi. CV joint, tapos engine support yun sa likod. Tawag sa US kasi dyan, engine mount. Anyway, tapos ito yung BBTI gear. 3:30 na ng hapon, papahinga lang kami, tapos babakbakan na namin to. Engine assembly, I would say 60% na siguro yung nagagawa. Pero dami pa mga kulang eh. Pero ayun na, kumbaga assembled na. Gating ready na po ang ating engine bay. Dahil ipapasok na muna ang transmission. So meron tayong konting lumi dito. I think galing yata sa may power steering pump. Kaya lang natin lagyan ng degreaser. Saka linisin. So ito kaya lang natin babad yung engine degreaser dyan para medyo madali tanggalin pagka tinubigan na natin. English is poking. So ngayon guys, masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ng ating transmission at makina. Dikit na ang puhunan, pare. Kulang. Yung nasita yun. Ito na yung itsura niya ngayon. Nasalpak na namin yung transmission, yung makina, mga bell housing bolts na kabit na, engine mount nakabit na rin,
sa mount, yung tatlong mount niya sa ilalim, 4, nakabit na lahat. Kailangan pa rin namin ito ng thermostat, ng BBTI sensor, tsaka ng ito, yung mga plastic na to. Yan, kasi mga nagsibasa ganyan nung pinagtatanggal namin. Ayun lang, so it's 1:30 na ng umaga. Bukas, banatan natin ulit to. Good night, Project Altis. Malihan nang ikaw ay ko. Miss you, baby. Miss you, baby. Alright, so first attempt ng start. Ito ang ating Grand Altis. Pre, i-start ba? Tayo mo mag-i-start ba yan? Andar yan, pare. Andar nga, pero wala bang kakatok dyan? Depende kay Miss you, baby. May kuryente na. Wala pa. Hindi pa nakabit yung ano. Yan. Walang ilaw. Wala pa eh. Sagad? Ha? Sagad, walang ilaw? Wala. Nakaka-disconnect na yung ano eh. Sagad ang lobat. Sagad ang lobat. Ano tayo special guest for tonight? Hindi naka-open dito kanina. Walang ilaw sa panel gates? Wala. Walang kuryente. Ito na, meron na. Meron na daw. Yung malaki ng battery gamitin natin. Kaya tela. Patay mo muna. Wala. Miss you, baby. Wala na yan. Ayan na. Ayan nyo ba yun? Ito, nakabox na yung pinto kaya Ayan. Uy! Wiper blade, patay mo muna. Okay. Baka madala lahat. Unang start, basta gawin shield. Doc, clear na, Doc. Ano ba? Clear na daw, Doc. Nagailangan ko ng tubig, konti lang. So yan, i-start na natin yung kotse. First attempt since matagal-tagal na. So nakabit na lahat yung wire. 1 month ago lang daw. Battery, mga intake, na nakabit na. Mga hose, na-connect na rin. Hose, to, lalagyan na lang ng tubig yung radiator. Pero hindi pa namin nakakabit yung belt dahil titinan lang naman talaga kung mag-i-start. So far sa makina, wala naman nang ikakabit pa. Maliban na lang sa axle, ulan, tubig, tsaka ATF dahil nabawasan yung ATF natin. Oil nalagyan na rin kanina pa. So yun. Mag-start kaya? Convincing. Sasabog kaya to? Si Pipo yung maglalagay ng tubig, tapos ibablog ni Kuya Mark. Yun. After 4 months, nakainom din ng tubig. Purified. Sana iba nilalagay pa dyan yung ano eh, mineral water. Purified Manila Oo, yung ganun talaga, mineral talaga nilalagay sa ano. Mineral din ang nilalagay natin Criminal. Boss, bumubula boss. Ba't bumubula yan boss? Mong pa-overheat na yan boss ha. Wala pa ba? Oh, ming-ming na, ming-ming. Nanginging na. Ming-ming. Wala. The moment of truth. Doc, may kuryente. Naka-neutral? Okay. Naka-neutral? Neutral. Yes, naka-park. 4 na on, patay muna. Hindi. Tapos sunod-sunod na 4 na on. Tagalan mo lang muna yung on. Huwag mong bilisan, yung sige, pump kasi na ano. Okay. Parang walang gasolina eh. Okay. Huwag kang tatapak. Okay. Hayaan mo lang. Okay. Why? First attempt, di mo nag-start. We'll be right back guys. And so, first attempt, hindi siya nag-start ngayon dahil yung crankshaft sensor niya nabakli kasi nung tinanggal namin. So, ayun, I think yun yung dahilan kung ba tayo mag-start kasi hindi lumalabas sa scanner eh. Ikakabit na lang namin kung ano yung makakabit namin na hindi pa namin nakikakabit. Tapos siguro by tomorrow, maghahanap ng crankshaft sensor sa Banawi or kung may kakilalang may same sensor. We will be right back. Another update guys. So ito na, bali tapos na. Ang ikakabit na lang namin is axle na lang. Magkabila ang side. Mag-a-add na lang ng ATF fluid. Tapos yun na, start na. And ito na lang, ayusin na lang to. Putol-putol ko na kasi yung wire dito eh. Sobrang luma na. So we'll see you guys later. Shoot ba pre? Okay naman, sir. Pasok naman siya, nag-lock na. So nakabit na natin yung ano, yung axle tsaka itong pinaka
spindle. Tapusin natin to tapos start na. So ayan, nakabit na natin bali lahat yung axle, tapos yung control arm, tapos yung eto axle na i-shoot na natin dito sa may pinaka-spindle. Yun na lang tapos patapos na lahat. First start, medyo mataas ang idle. Ayan, bumababa na. Nasa ilan yung RPM, pre? Oo, di masama. So ayan, napa-first start na natin yung sasakyan. And I think ito na siguro yung huling problema nitong puzzle na to. So, nung pagka-start namin, okay naman, walang palya, matining yung tunog. Tapos, may maingay na parang kumakalansing dito sa ibabaw. So, eto, kita namin yung timing chain maluwag. I think ang dahilan yan is yung timing chain tensioner doon. Kasi, dapat yan, walang ganito slack, walang luwag. Diba? Dapat ano yan wait lang ito. Kaya ikot natin makita nyo. Dapat ganyan yan. Wala bang Kaya pakinggan nyo parang sinok. Diba? So nagtanong kami sa Banawe. Tawag lang. Hindi pa naman kami nakapaglibot. Nasa 4.5 yung pyesa. Pero titingnan namin kasi meron kaming Altis. Baka parehas lang siya ng pyesa dun. Ngayon kung magkaiba, mapipilitan talaga kami bumili. 4.5 yung sabi nung ni Chase. Di namin sure kung original ba yun or replacement. Pero tingnan natin. Ako palagay ko ito na huling problema na ito. Tapos pagkatapos ito wala na Kasi kung yung sa akin ng ilang minuto, mga 10 or 15 minutes, talagang walang palya. May tunog lang talaga dito sa ibabaw. Let us see saan tayo dadalhin ito. Di namin sure kung makakapunta kami ng Banawe kasi 4:30 na ng hapon. So baka pagpabukas na naman namin to, or siguro tignan muna namin yung Altis kung pare sila ng timing chain tensioner. Ayan guys, so update lang yung timing chain tensioner. Napalitan na ng bago, kaagaling ko lang kanina ng Banawe, and then ngayon medyo nawala na yung tik-tik na tunog. So far okay naman na lahat. Unang-una sa lahat, walang overheat, walang kahit anong bula. Maayos yung machine shop ng black. Ayun. So, ito. Pagyan nyo. Ayan, nakapatay siya ngayon. Maulan kasi sa labas, kaya dito ko na lang binidyo sa loob ng sasakyan. Meron siyang konting ingay pa rin, which is tumatalon yung timing ng chain. Siguro either i-adjust na lang or papalitan siguro yung timing chain. Pero hindi na ako masyadong nagwo-worry dahil madali na lang yun. Hopefully last na talaga to. Dahil pagod na ako dito sa sasakyan na to. Drivable naman siya as of right now. Pero since bagong rebuild kasi yung makina, actually in-overhaul siya. Ang gagawin na muna is pabayaan na muna mag-idle yung sasakyan ng siguro mga 3 days, mahabang oras, ganun. Ganun lang, para kumbaga mag-break-in ba kung may mali, may maririnig na tayo ngayon, di ba? Unang start. Wala naman. So parang na lang siya, parang extra precaution na lang ba bago siya i-drive. Ayan, pinatay natin. Tapos start natin. Ayan ko lang narinig nyo, guys. Parang may nung unang ingay. Tapos yan, mawawala. Ngayon, wala na siya. Nasa siya? I think mga 800 RPM. Usually, dapat mga 900 So, kanina nasa 1,000 siya. So, binabaan natin ng konti. Wala naman siyang check engine light. Walang misfire. At especially, wala ring overheat. So, I guess, parang kasama na lang sa mga nasira to nung pumatok yung makina So, nandito na tayo. Kumbaga, nasa atin na yung sakya. Might as well na ayusin na rin. Para wala nang, di ba? Para pag binili na ng buyer, wala nang masisilip pa ng kahit Sobrang kapal na po ng alikabok nito. Tapos yan, yan, yung tint tatanggalin po natin yan para magmukhang malinis talaga. I-detail natin to, loob hanggang labas. Ang daming kalat, ganyan. So akala namin kasi, I think dun sa last video, ang sabi ko parang last na yung timing chain tensioner, pero ito pa pala. Pero sure na sure kami
na talagang wala nang iba pa pag naayos yung timing nitong sasakyan na to. Alam nyo kasi sa paggagawa ng sasakyan, you will never know kung anytime may biglang masisira. Diba? Parang may kailangan most of the times kala mo okay na, tapos biglang pang may problema na naman. Anyway, yun lang. Papakita ko paano naming from start to finish ng pagta-transform ng cosmetic looks naman itong sakyan na to. Nothing big, nothing, you know, nothing special na magpipintura kami ganyan. Kumbaga i-detail lang kasi nanyo naman napakapal ng nalikabok nitong ano to. No, may mga ano pa ng pusa o paw prints pala ng pusa o ang dami. May ano pa doon, ano to, isda yan, isda. Basta makapal, sobrang kapal ng dumi nitong sakyan na to. So yun lang guys, I'll see you guys by the end of the video ulit. So update lang dito sa ating Grand Altis. Doon sa tik-tik na sound, ano siya, pagkabunot namin nung timing chain, medyo maluwag na siya. So ginawa namin, bumili kami nung bagong chain, and nung sinukat din yung bago na chain, mas maluwag nga yung luma ng konting-konti. So kaya siguro siya tumitik-tik ng ano. So ito yung mga parts na ito yung chain. Tapos ito yung dalawang timing chain guide. Sana last na to, nabibili natin. Yung pinaka timing chain cover na linis na natin. Ayun na lang. So hi guys, isang update lang mula dito sa ating Grand Altis. Magte-test drive tayo para malaman natin kung hanggang saan aabot ang Grand Altis na to. So that's good. Wala tayong check engine light, okay lahat. Wala ring misfire, wala ring kahit anong sound, walang kahit maayos, di ba? Busina, gumagana, check. Pre, may umilaw. Walang gasolina. Wala ba tayo, pare, wala bang misfire? Wala bang lagatik? Lagitik sounds. Wala. Ota. Good as new, sir. Yes, good as new. 2003 Altis, naka-registered until this year. Tapos ayan, smooth shifting, aircon gumagana kahit mag-jacket ka pa. Available po 150,000. Huwag ka nang humingi ng tawad, wala kang kasalanan. 30 po ang takbo natin so far, wala namang problema. Ayan, mamaya medyo bibilisan pa natin pagka nagluwag ang daan. 50 kilometers per hour, wala pa rin problema. So after ng mga I guess 20 minutes ng test drive, ayan, naka-idle pa din tayo. Wala namang kahit ano, walang check-in, wala nating unusual, walang kakaiba. Ayun so after 30 minutes ng drive, eto kakabalik lang natin. Hindi ko na na-videoan kasi nalobat yung yung battery nitong camera eh. Pero so far okay naman siya. So kung available pa to, PM lang kayo sa akin. Kaya natin pag-usapan kung gusto nyo bilhin tong sasakyan na to. So ito yung final video nitong Altis na aming binubuo. Ano na yan? Tapos nang i-car wash kahapon, and then medyo faded yung paint pero yung loob malinis. Mga curious dyan, ano to, E variant. So kanina ko lang din nalaman pala na yung ano pala, pinakamataas ng variant which is yung G, parang yung ganito, mga bezel ang tawag ata dyan, kahoy. Tapos yung mga ganito, yan, kahoy. Sa ngayon, ano na siya, good running condition na, wala nang kahit ano na, test drive na rin namin to. Start natin. Meron din po siyang head unit. Ang kaso, yung fuse, tinanggal ko dahil may pinagamitan. Yan siya. So, as you can see, walang check engine light. Walang kahit anong unusual sound. So, talagang nicely done ang pagkaka-overhaul dito sa Altis natin. Ay lang test drive na ako dito pero wala nang anything unusual. AC natin, gumagana po siya. Ang lamig oh. Ayan.
lahat naman ng ginawa dito sigurado kaming inaano namin ano ba tawag dito, parang ginawa namin yung proper way, the right way, di ba, pag re-rebuild ng buong makina na to. So hopefully wala na magiging issue tong kotse na to. Sa mga tumapos itong video na to, thank you so much. Gusto ko lang naman i-share tong pinaka pag-repair na itong buong sakay na to. Hindi man nakunan lahat ng pinaka mga videos. Okay lang kasi I mean, hindi mahirap kasi, di ba? Tatrabaho ka, nagbibideo ka, di ba? Pero at least most of it some of it nakunan ko, di ba? From katok na yun nga, yung crankshaft, yung pinaka-sigunyal, pinalitan natin yan ng bago, and then eto na, in-overhaul yung buong sakyan mula block, crankshaft, head, piston, timing chain bago, timing chain guide bago, timing chain tensioner, crankshaft bago, piston liner bago, ang dami pa. Ayun, so yung pinaka block bagong din siya, bagong machine shop din. So kung sino man ang susunod na gagamit nito, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka magkakaroon ng problema na anything about sa engine anytime soon, unless barubal ka mag-drive or kung ano-ano pa mga ginagawa mo dito. Pero thank you guys for watching, and maybe we'll see you on the next one. At sana doon sa susunod na video hindi naman ganito kalala yung mangyayari. Ayan, thanks sa panonood. Peace.